Yan, magandang araw po sa ating lahat ulit at nandito na tayo sa pinakuli at yung continuation po natin nung nakaraan na ito po ang sinasabi dito na ang impyerno ay totoong lugar at ito ay walang hanggang pagdurusa. So basahin po natin dito sa Lucas 16 verses 22 to 28. Ito po ay yung tungkol sa lalaking mayaman at si Lazaro. So ano ba yung naranasan nung mayamang lalaki? Yan sabi dito, at nangyari namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa hadis na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. So dito po binanggit kung ano ba yung naranasan nung lalaking mayaman na sabi niya naghihirap na siya. So malinaw po dito na yung tao, after his life here on earth, ay nandun pa rin yung consciousness niya at ang impyerno, gaya na sinasabi sa Bible, ay totoo. At another verse pa po ay dito sa Matthew chapter 8 verse 12, Matthew 22 verse 13, Matthew 24 verse 51, at Matthew 25 verse 30 kung saan paulit-ulit po na sinabi ng Panginoong Hesus sa mga tao na ang impyerno ay ang lugar ng pagtangis at pagngangalit ng ngipin. So another verse po sa Matthew 25 verse 46 na ang sabi, Hell and heaven are everlasting. Kaya nga kung ang kaparusahan ay walang hanggan, it means yung taong parurusahan ay walang hanggan din yung parusang matatanggap niya. Pero po, ang paniniwala po ng mga saksi ni Jehovah na ang makakamtan lang ng tao o yung mangyayari lang sa kanya, yung tinatawag na annihilation o yung paglipol. At ito ay mangyayari instantly or mabilis lang. So, sa kanilang doktrina, masasabi na ang tao ay hindi magdurusa magpakailanman. So, kumbaga, kung magkasala man ng tao, hindi naman niya ito pagdurusahan o pagbabayaran, which is very contradicting sa talagang tinuturo ng Bible. So, ang hell po ay originally, hindi po ito kasama sa creation ng Diyos nang sinabi niyang very good, nung sinabi niya sa Genesis chapter 1 verse 31. Pero ang hell ay nilikha para kay Satanas at yung mga anghel na nagrebelde sa Diyos. So, mababasa po natin dito sa Matthew 25 verse 41. Ang sabi, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So, at ito po, ang hell ay para sa mga taong hindi tumanggap sa Panginoong Hesus at nagpatuloy sa kansalanan at doon ay makakasama niya si Satanas at ang kanyang mga kampon. So, another description pa po ng Bible with regard sa hell ay dito sa Mark chapter 9 verses 43 to 48 na paulit na sinabi ng Panginoong Hesus na ito ay lugar na ang apoy ay hindi namamatay. So, kung ito ay lugar na hindi namamatay, para saan pa kung wala namang tao or wala namang pahihirapan dun o magbabayad o magdurusa ng kanyang kasalanan. Pero malinaw na ang tao ay may kahantungan kung magpapatuloy siya na malayo sa Panginoon. Ngayon, tignan po natin sa Revelation chapter 19, verse 20. Sabi niya po rito, at sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. So, ang sabi dito, dagat-dagatang apoy. Sure ako, kung yung dagat na nakikita natin sa paligid, kung yan ay apoy, walang magsuswimming dyan. Bakit? Kasi walang tao na gusto na magdusa siya.
Kaya naman ang impyerno ay totoo. At sa Revelation 20 verse 10, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. So napakalinaw na araw at gabi mararanasan nito na conscious sila at ito ay walang hanggan. At ngayon ito po sa Hebreo chapter 10 verse 29. Basahin pa po natin. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at dumating at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. So dito po sa verse na to na may iba't ibang parusa or suffering na dadanasan ng tao. So isa pa po dyan dito sa Revelation chapter 20 verses 11 to 15. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at nakaluklok doon na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalagayan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan ng Hadis at ang mga patay na nasa kanila at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So pinapakita po dito sa verses na to na may iba't ibang punishment o pagdurusa na mararanasan ng tao na siyang taliwas sa sinasabi ng Watchtower Society na annihilation. Ngayon, ano po yung pwede nating sabihin sa mga saksi ni Jehovah? Pwede nating sabihin sa kanila from these verses, kung iba-iba ang kaparusahan na pwedeng maranasan ng tao, paano nyo ito itutugma sa paniniwala nyong paglipol lang na mangyayari instantly lang? So, mapapaisip sila na ito ay sobrang contradicting sa Bible. At pwede rin natin gamitin po ito sa Matthew 25 verse 46. Ito po yung panghuling verse. Yan, ito po ang sabi. At ang mga ito ay mga paroroon sa walang hanggang kaparusan. Datapwat, ang mga tuwid ay sa walang hanggang buhay. Or sa English, and this shall go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. So, pwede nating itanong sa kanila, kung ang Greek word na ginamit sa word na eternal, dito sa Matthew 25 verse 46, ay ginamit din para sa word na eternal life, nangangahulugan ba na ang tao ay magkakaroon ng eternal punishment kagaya ng mga taong matuwid na mayroong eternal life? So, pwede po natin itanong po sa kanila. So, as a summary, itinuturo po na ang impyerno ay lugar na tunay na walang hanggang magdurusa ang taong hindi sumampalataya sa Panginoon. So, as a whole, ito po yung pinag-aaralan natin. So, tayo po, bilang mananampalataya ni Kristo ay inaasahan ng Diyos na mag-witness sa mga tao po na to. At maganda po, ma-share natin sa kanila with all humility. Kasi kung mararamdaman po nila na parang hinahamak natin sila or what, hindi nila tayo pakikinggan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay maipakita natin sa kanila na tayo being born again o bilang Kristiyano, tayo ay maliligtas hindi dahilan sa mabubuting gawa o hindi dahilan sa nagsisimba lang tayo, kundi dahilan sa meron tayong personal na relasyon sa Diyos. At through that, pwede tayo makapag-witness sa kanila with conviction at masasabi natin kung paano bang binago ni Kristo ang buhay natin. So, from this whole topic na pinag-aralan natin,
marami po tayong natutunan na tinuro ang Diyos sa atin na pwede natin magamit para mag-witness sa mga tao. So, maraming salamat po sa pakikinig at panonood po natin ito. At ito po yung mas makatulong pa po sa atin para sa paghayo natin. So, muli po, God bless po sa bawat isa.